For laboratory, all you need is a trustworthy laboratory. And we are the Qualimed Diagnostic Laboratory, who are capable in catering all your lab needs. Services offered: complete laboratory examination, drug test, X-ray, ultrasound, ECG, pap smear, annual medical exam, APE, pre-employment, physical examination, medical certificate, medical consultation, obstetrician. We offer complete discounted package for teachers, PNP, BJMP, students, and other government agency. We also offer mobile X-ray and lab services for companies. Our laboratory is accredited by Department of Health. Qualimed Diagnostic Laboratory is located at SUS Building, Rizal Street, Palanginan, Iba, Zambales, in front of President Ramon Magsaysay Memorial Hospital. Opens Monday to Saturday from 6:30 a.m. to 4 p.m. Contact number 0922-809-1532 or 0925-350-3428. Qualimed Diagnostic Laboratory. Qualimed Diagnostic Laboratory. Qualimed Diagnostic Laboratory is now a PhilHealth Yakap provider, catering free checkups and selected laboratory tests. Register Qualimed Diagnostic Laboratory as your consulta facility or Yakap provider through the nearest PhilHealth Insurance Office or online through the PhilHealth member portal or eGov app. Visit Qualimed Diagnostic Laboratory or message us through our Facebook page for more details. Easy Light Home Lighting Trading. We have LED lights, chandelier, drop lights, spotlights, underwater lamps, industrial lamps, high base, pin lights, garden lamps, wall lamps, fluorescent with louvers, street lights, strip lights, illuminated exit signs, emergency lights, plumbing wares, PPR pipes and fittings, water heater, faucets, showers, electrical wirings, outlets, switches, and complete indoor WPC fluted wall and ceiling panel. Easy Light Home Lighting Trading, located at National Highway, Palanginan, Iba, Zambales, with contact number 0923-736-3876. Other branch located at National Highway, Poblacion North, Santa Cruz, Zambales, with contact number 0933-816-3876. Easy Light, brighten your life so easy. Easy Light Home Lighting Trading. Also available, WPC Indoor-Outdoor Wall, Ceiling Panel, and Tubular UV Board. Located at National Highway, Palanginan, Iba, Zambales. Easy Light Home Lighting Trading. Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLyonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali for DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026. Sa trabaho man o sa saya, konektado ka sa CSG. Mabilis, walang abala, pamilya at negosyo, lagi naka-online with CSG. Tuloy-tuloy, you always find CSG, reaching the impossible. Kahit saan kaya namin abutin stable. CSG, sigurado, abot ka agad. Sa internet maaasahan, walang katulad. Dito na sa CSG. Dito na sa CSG. Dito na sa CSG. Dito na sa CSG. Sa trabaho man o sa saya, konektado ka sa CSG. Mabilis, walang abala, pamilya at negosyo, lagi naka-online with CSG. Tuloy-tuloy, you always find CSG, reaching the impossible. Kahit saan kaya namin abutin stable. CSG. ZSG Internet Communication Services, reaching across the impossible. Located at Barok dos Bagatan, Santa Barbara, Iba, Zambales. Contact at 0915-8989-899. Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin matamaan yung linya ng kuryente? Hindi naman. Mas mabilis kasi dito pag dito tayo dadaan. Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maaari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCP hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP.
Coco Friends, kayo ba ay mga magniniyog at nagnanais ng isang masaganang coco buhayan? Mayroong programa ang Department of Agriculture sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP sa pamamagitan ng Coconut Farmers and Industry Trust Fund o CFITF para sa mga magniniyog sa bansa sa pangunguna ng Philippine Coconut Authority o PCA. Layunin nito na pataasin ng produksyon, kita at kalidad ng mga magniniyog sa bansa sa pamamagitan ng iba't ibang programa at serbisyo. Ninalayo nito na iangat ang antas ng pamumuhay ng magniniyog at palakasin ang industriya ng niyog sa bansa. Magtungo lang sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sama-sama tayong umunlad sa masagana, matatag at progresibong industriya ng niyog sa bansa kasama ang Department of Agriculture at mga ahensyang kabahagi ng CFIDP. Isang malusog na morning po mga kababayan po dito sa Zambales, sa mga naaabot po ng aking tinig. Mabuhay po kayong lahat at syempre sa mga nanonood po sa atin via Facebook Live. Naglalambing po ang inyong lingkod. Pa-like and share naman po para po marami makinabang at sa ating pag-uusapan ngayon pong umaga. No? Ngayon po ay araw ng Lunes, 27 ng Hulyo, taong pong 2026. Kayo po ay nakikinig sa programa ng Provincial Health Office na Healthy Pilipinas, Healthy Sambaleños, tara mag-healthy lifestyle po tayong lahat. Ako nga po ulit ang inyong lingkod, Sir Jap, maglilingkod at magbibigay ng mga napapanahon at tamang informasyon para sa ating kalusugan po, no? So batiin po muna natin ang ating ama ng lalawigan, Honorable Governor Hermogenes E. Ibdano Jr. Good morning po, sir. At sa ating Vice Governor, Ma'am Jacqueline Kunghun, at sa lahat po ng ating sangguniang panlalawigan members, morning goods po sa inyong lahat, mga sirs and madams. Malusog na umaga din po kay Provincial Health Office, Dr. Noel C. Bueno. Yan, busy po siya. Sa mga kasamahan ko din po sa Provincial Health Office at sa lahat po ng mga kasamahan natin sa public service. Tuloy-tuloy lamang po ang ating paglilingkod sa ating mga kababayan dito sa ating minamahal na lalawigan, ang probinsya ng Zambales. Batiin ko din po ang mga kasamahan natin dyan sa PRMMH po, no? Lalo dyan sa Hesu, kila Sir Piolo po, no? Sa Hospital ng Santa Cruz, sa Candelaria District Hospital, ayan po, sa San Marcelino District Hospital, at Kinaumayan Hospital. At sa lahat po ng ating mga rural health units, from Santa Cruz to Subic, magandang umaga po sa inyong lahat. At kasama din natin syempre ang ating, wala po pala si Sir RJ po, no? On behalf of Sir RJ, ako nga po pala ulit si Sir Japet. So, mainit-init din po ang ating pag-uusapan ngayong araw po, no? So, kasama natin ngayon ang ating Provincial Infectious Disease Cluster, Ma'am Brenda Dimain, Registered Nurse. Ma'am, good morning po. Good morning, Sir Japet. Ayan po, ma'am. So, ngayong July, ma'am, ano po natin, no? Sineselebrate po natin itong tinatawag na National Infection and Prevention Control Week. Tama po ba ako, ma'am? Yes No? po. Upang mas mapapailalim pa ang ating kaalaman, no, ma'am, no? Andito po tayo, no? So, simulan na po natin, no? Ito na po ang aking unang katanungan, ma'am. Hindi na pa ako magpapaligoy-ligoy pa, ma'am, no? Ano po ba ang ibig sabihin ng infection prevention or yung infection prevention control or yung tinatawag na IPC? Yes po. Ang Prevention and Control o IPC ay tumutukoy sa mga patakaran at gawaing naglalayong maiwasan ang pagkalat ng mga infeksyon sa mga hospital, health center, paaralan, opisina at maging sa ating mga tahanan. Hindi lamang ito responsibilidad ng mga doktor at nurse, lahat tayo ay may mahalagang papel upang mapigilan ang pagkalat ng sakit. Okay po, no? Ma'am Bren, bakit po mahalaga magkaroon tayo ng tinatawag na National Infection Prevention and Control Week? Mahalaga ang pagdiriwang na ito upang patuloy na paalalahanan ang publiko na maraming sakit ang maaaring maiwasan kung susundin natin ang mga tamang hakbang sa kalinisan at kalusugan. Layunin din nitong palakasin ang kultura ng kaligtasan sa mga pasilidad, pangkalusugan at sa ating mga komunidad. Kapag mahusay ang infection control, mababawasan ang bilang ng mga nagkakasakit,
nababawasan ang gastos sa pagpapagamot at higit sa lahat, na ililigtas ang maraming buhay. So, Ma'am Bren, napakarami pala nating infectious na sakit po. Ano-ano naman po ang mga sakit na maaaring maiwasan sa pamamagitan ng tamang IPC or yung Infection Prevention and Control, ma'am? Sir Japet, marami po. Kabilang dito ang trangkaso, COVID-19, Yun. tuberculosis o TB, dengue, sa pamamagitan ng tamang environmental sanitation, diarrhea, o pagtatae dulot ng maruming pagkain at tubig, hepatitis at iba pang bacterial at viral infections. Hindi lahat ng infection ay maiiwasan, ngunit malaki ang maitutulong ng tamang pag-iingat upang mabawasan ang panganib. Okay po, ma'am. No, ano ang pinaka mahalagang hakbang, Ma'am Bren, upang makaiwas sa infeksyon? Ang pinakamahalagang hakbang ay ang tamang paghuhugas ng kamay. Ito ang pinakasimple, ngunit pinaka-epektibong paraan upang mapigilan ang pagkalat ng mikrobyo. Maghugas ng kamay bago kumain, bago maghanda ng pagkain, pagkatapos gumamit ng palikuran, pagkatapos umubo o bumahing, pagkatapos humawak ng hayop at pagdating mula sa labas ng bahay. Gamitin ang sabon at dumadaloy na malinis na tubig sa loob nang hindi bababa sa 20 segundo. Kung walang tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand sanitizer. Ayun po, no? So, ayan po. Tinuturo po yan sa mga school, Ma'am Bren, no? Yung proper hand washing, Yes no? po. Ayan po. At bukod sa paghuhugas po ng kamay, Ma'am Bren, ano pa ang maaari nating gawin? Napakarami pa. Una, ugaliing takpan ng bibig at ilong kapag umuubo o bumabahing gamit ang tissue o loob ng siko. Ikalawa, panatilihing malinis ang ating bahay at kapaligiran. Ikatlo, siguraduhing ligtas at malinis ang pagkain at inuming tubig. Ikaapat, kumpletuhin ang mga bakuna ng mga bata at maging ng mga matatanda kung inirerekomenda. At ikalima, manatili sa bahay kapag may lagnat o sintomas ng nakahahawang sakit upang hindi makahawa sa iba. Okay po, no? So, Ma'am Bren, minsan ay iniisip ng ibang mga tao kapag mukhang malinis ang isang tao. Totoo ba na wala na siyang mikrobyo? Hindi po. Ang mikrobyo ay hindi nakikita ng ating mga mata. Maaaring malinis ang itsura ng isang tao, ngunit maaari pa rin siyang may dalang virus o bakterya. Kaya mahalagang sundin pa rin ang tamang hygiene practices araw-araw. So, ma'am, no, sa mga hospital or health center at sa ating mga ibang pang medical facility po, no, bakit kaya napakahalaga nitong infection control, infection prevention and control, ma'am? Napakahalaga nito dahil ang mga pasyente sa ospital ay mas madaling kapitan ng infeksyon. Kung hindi maayos ang pagsunod sa IPC guidelines, maaaring magkaroon ng tinatawag na healthcare-associated infections o mga impeksyong nakukuha habang nagpapagamot. Kaya ang mga health worker ay gumagamit ng personal protective equipment kung kinakailangan, nagsasagawa ng tamang hand hygiene, tamang pagdidisinfekta ng mga kagamitan at tamang pagtatapon ng mga medical waste. Ayun, yan po isa mga hospital at sa mga Opo. medical facility, Yes Ma'am po. Bren, no? So, Yes punta naman po tayo sa kanya-kanyang tahanan or bahay, no? Ano naman po ang papel ng bawat pamilya sa pagpigil sa pagkalat ng mga impeksyon? Napakahalaga ng papel ng pamilya. Ang mga magulang ay dapat maging mabuting halimbawa sa mga anak sa paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng kalinisan ng bahay, tamang pagtatapon ng basura at pagpapaalala na magpatingin agad sa doktor kapag may nararamdamang sakit. Kapag nagsisimula ang disiplina sa loob ng tahanan, mas nagiging ligtas ang buong komunidad. Ayun, no, Ma'am Bren. May mensahe po ba kayo para sa ating mga kababayan ngayong National Infection Prevention and Control Week? Opo, tandaan natin na ang pag-iwas ng infeksyon ay hindi lamang responsibilidad ng mga ospital at health workers. Responsibilidad ito ng bawat isa sa atin. Sa pamamagitan ng tamang paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng kalinisan sa ating paligid at kapaligiran, pagpapabakuna, tamang pag-ubo o pagbahing at agarang pagpapatingin sa health facility kapag may sintomas ng sakit, malaki ang maitutulong natin upang maprotektahan ang ating sarili, ang ating pamilya at ang ating komunidad.
Mga kababayan, tandaan po natin na ang kalinisan ay hindi lamang magandang ugali. Ito ay isang paraan upang makapagligtas ng buhay. Ang bawat simpleng hakbang na ating ginagawa araw-araw ay may malaking epekto sa kalusugan ng ating pamilya at ng buong komunidad. Makiisa po tayo sa pagdiriwang ng National Infection Prevention and Control Week. Gawin nating bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay ang wastong paghuhugas ng kamay, tamang respiratory etiquette, pagpapanatili ng malinis na kapaligiran, at pagsunod sa mga payo ng ating mga health workers. Ako po muli, si Brenda Dimain ng Provincial Health Office, nagsasabing maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, manatiling ligtas, malusog at sama-sama nating pigilan ang pagkalat ng infeksyon. Magandang araw po sa ating lahat. Ayun, Ma'am Bren, thank you, no? So, Ma'am Bren, natapos na tayo. Baka may gusto kong i-shoutout, Ma'am Bren. Yes po. Shoutout ko lang po yung mga taga Naugsul Subic po, no? Nandyan po kami bukas. Yes. July 28 po upang ilunsad ang launching ng deworming program. Yes. At sa Masinloc po naman sa July 29 po, Miyerkules. Kita-kita po tayo para sa isang matagumpay na paglulunsad ng deworming program po. Salamat po sa inyong lahat. Ayun, thank you, Ma'am Bren. No, inaanyayahan po namin yung mga taga-Subic at sa mga taga-Masinloc po, no? So, yun lamang po, no? Patalastas po muna tayo, DJ. Thank you po. Narito ang mga payong pagtitipid mula sa Zameco One sa paggamit ng electric fan. Patayin ang electric fan kung hindi na ginagamit. Kung maaari, iset ang electric fan sa low. Ilock ang oscillator kung isa o dalawang tao lamang ang gumagamit ng ventilador. Ang paalaalang niyan ay mula sa Zameco One. Maputulan ng kuryente ay iwasan. Magbayad sa takdang oras. Ang Zameco One ay atin. Tangkilikin at ating pagyamanin. APG Clinic and Diagnostic Center. Meron silang X-ray, ECG, newborn screening, ultrasound, animal bite center, at lahat ng klase ng bakuna. At saka may physical therapy and occupational therapy clinic kasama ang PharmaPro Drug Store, ang unang accredited butika ng bayan sa Zambales. Makasisiguro kang abot kaya, hindi peke at hindi expired ang kanilang generic at branded medicines. ABG Clinic and Diagnostic Center, nasa National Highway Palanginan, Ibal, Zambales. Maring tumawag sa 047-811-2323. RSS Driving School, located at ACM Building, Govic Road, Palanginan, Iba, Zambales. Services offered: driving enhancement program, lecture 5 hours per day for 3 days with examination, driver's manual and certificate, practical driving course sa sariling compound na driving track at Barangay Road gamit ang 2019 model automatic at manual transmission na kotse at motorsiklo. RSS Driving School. Contact numbers 0928-356-9008 and 0905-447-0273. Visit and like Facebook page RSS Driving School. RSS Driving School for responsible, skilled, safety driving. Viajero, a DOTR LTO accredited private motor vehicle inspection center, is now open to serve you. Para sa mga magpaparehistro ng sasakyan, motorcycle, tricycle at four wheels, narito po ang aming mga services: emission test, engine and chassis stencil, at iba pang mahahalagang emission test para sa road safety ng motorcycle o tricycle, kasama ang above carriage inspections, brake test, speed test, sound test, headlight test. At narito ang services naman para sa mga four wheels vehicle, above carriage and under chassis inspection, speed test, side slip test, suspension test, brake test, sound test, headlight test, tail light at turn signal light. Para sa karagdagang katanungan, maaari kaming tawagan sa numero bilang 0961-071-4729 at pwede ring bisitahin ang aming Facebook page, Viajero PMVIC. Kami ay matatagpuan sa Govic Road, Palanginan, Iba, Zambales. Viajero, the leading motor vehicle inspection center in town. Bubong at construction materials ba ang kailangan mo? Sa One Candle na tayo!
1. Kendall Manufacturing and Trading Corporation, the first and the original roofing plant in Zambales. Presyong pangmasa, walang daya, at laging on time ang delivery. Superior quality ang products and excellent customer service. 1. Kendall Manufacturing and Trading Corporation. Visit us at our Iba branch located at Zone 4, Iba Zambales, and at our Subic branch located at Mangan Vaca, Subic Zambales, in front of LDS Church. Call or text at 0949-400-4948, 0954-275-2400, or 0961-984-4163, and like us on Facebook. 1. Kendall Manufacturing and Trading Corporation. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan. Pancho, dito sa Panay, Arua City. Maganda ng katawang ko. Dati masikip ang baywang ko at saka paa. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatae ko, araw-araw na. Dati, 4 na araw, hindi ko tatay. 4 na araw bago po kayo magbukas. Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na. Nagtatay na ako. Very good po yan, tatay. So ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo? Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee. Okay po. Kung minsan, pagkaaga, almusal, pag walang ulam, pinaulam ko yung rice coffee. Yung rice coffee. Masarap. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 + 1. Mga kabarangay, heto na ang garantisadong magpapagaan ng shopping experience nyo. Handog namin sa inyo ang BHF Online Shopping. Ito ang pinakabago at pinakamadaling website kung saan pwedeng-pwede kayong mamili ng inyong office or home appliance, furniture, pati na jewelry. Ops! Hindi lang yan. Nais mag-apply for installment? Pwede na rin gawin online. All you have to do is visit our website sa www.bhfappliancecentermgi.com, mag-register, add to cart, at check out. It's super easy. Para naman sa installment, i-click lamang ang apply installment button sa item of your choice at piliin din ang branch na pinakamalapit sa inyo. O diba? Talaga namang super easy. Kaya tara na at subukan na ang pinakabago naming hatid sa inyo, ang BHF Online Shopping. For easy online shopping of office and home appliance, furniture, gadgets, computer, and jewelry, visit www.bhfappliancecentermgi.com. See posters and print ads for more details. Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLyonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026. RNFM 105.7. Good morning po ulit sa ating lahat, no? So nagbabalik po ang ating programa ng Provincial Health Office na Healthy Pilipinas, Healthy Sambaleños, para mag-healthy lifestyle po tayong lahat, no? So kasama natin ngayon ang ating isa sa pinaka-healthy sa Provincial Health Unit po, no? Sa pangalawa lang pala sa pinaka-healthy, no? Ang ating Provincial Sanitation Inspector, Ma'am Clarence Joy B. Estella. Good morning po, ma'am. Good morning po sa ating lahat. Ayan po, ma'am, no? So, itong topic na to isa sa pinakamalaking problema ng shoutout para sa PESO, no, sa Provincial Epidemiology, no, ng last year. Napakarami pong kaso nito, no. Alam ko sa Masinloc tsaka sa Palawig po. Ito po yung tinatawag na HFMD o yung tinatawag na hand, foot and mouth disease, no. Ma'am Clarence, ano po ba ang HFMD? Ang HFMD po, isang nakakahawang viral infection. So, nagmula po siya sa isang virus na Coxsackie virus at enterovirus. Dito po sa atin sa Pilipinas at sa mga karatig na bansa sa Asia, ang pinaka-common po na virus ng HFMD is yung enterovirus na nagiging sanhi nga po ng hand, foot, and mouth diseases. Ayun. So, yung dalawang virus, yung nakakabulol, Yes, Ma'am Cla, no? Sir Virus, tsaka Coxsackie virus, nabubulol pa ako. Tsaka enterovirus, yung pinaka-common po, no?
Ma'am Cla, ano ba yung mga sintomas ng HFMD? So sa mga sintomas po, nagbabase po ang DOH dun po sa tinatawag nilang Department Memorandum Number 2022-0572. Ito po yung guidelines sa prevention, detection, isolation, treatment, and reintegration po, strategy para sa HFMD. Ang mga madalas pong sintomas na sinasabi dito ay meron pong lagnat, sore throat po o masakit ang lalamunan, walang ganang kumain. Pamamantal po, yung tinatawag na maculopapular rashes sa kamay, sa palad, sa paa, at sa loob at labas ng bibig o oral ulcers. Yung kalimitan po, nakikita yung mga yan, yung oral ulcers po na tinatawag, kapag 5 taon pababa po yung mga bata na tinatamaan ng HFMD. So, maaari ding makita ang mga rashes na ito sa buttocks po or sa puwitan, sa braso at sa binti. Ayun. So, yung mga rashes niya is from the word itself, ma'am, no? HFMD, hand, foot, and mouth. Yes po. So, doon po nakikita yung mga pantal, no? Yes Yung po. tinatawag na maculopapular rashes, no? Paano po ba natin ito nakukuha, ma'am Cla? So, ang HFMD po, nakakahawa siya through fecal-oral routes. So, fecal, dumi po ito. Ibig sabihin yung lumalabas sa ating mga dumi, patungo sa ating bibig. So, mula sa dumi na dinadala sa bibig sa pamamagitan ng kontaminadong pagkain ng mga daliri, maaari rin po itong makapasok sa pamamagitan ng paglunok ng mga droplet na ibinubuga mula sa lalamunan ng isang taong may epeksyon ng HFMD. Pwede rin po itong person-to-person contact o meron kang nakatabi, nakasalamuha na meron na pong HFMD. Contact po sa mga kontaminadong bagay na nahawakan ng taong may sakit na HFMD. So, ayun po, no? Pwede siyang oral, fecal to oral route, ma'am, Yes no? po. Tapos, pwede rin siyang droplet na naibubuga, tapos person to person, tapos mga kontaminadong bagay na nahawakan Yes, pang Sir ma'am Jack. Cla, no? So, ma'am Cla, sino-sino kaya ang pwede magkaroon ng HFMD? Mas madalas po ito o common po itong nangyayari sa mga bata na may edad 5 taon pababa. Mga tao pong mayroong poor personal hygiene. So, kailangan po talaga hindi lang pagligo, no? Pagligo ang ating gagawin. Matuto po tayong palagiang maghugas ng kamay. So, yung may mga pwede rin pong makahawa yung mga poor waste management, immunocompromised individuals o yung pong mahihina ang resistensya at may mga dati na pong karamdaman. Since mahina nga po yung resistensya nila dahil meron na silang mga iniindang ibang sakit, madali po silang mahawaan ng mga sakit na ito. Ayun po, kaya po mag-ingat tayo, lalo na sa mga seniors po, no? Tapos sa mga bata, sila po minsan yung may mga madaling kapitan, Yes, ma'am, sir. no? So, paano kaya natin maiiwasan ito, ma'am? Since wala pa pong bakuna o gamot sa sakit na HFMD, maiiwasan naman po ito sa paraan gaya ng palagiang paghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig, gumamit ng alcohol o hand sanitizers kung wala naman pong tubig o sabon. Iwasang gumamit o mag-share ng personal na gamit gaya ng panyo, tuwalya at alinmang personal na gamit sa katawan ng tao. Iwasang pumunta sa mga matataong lugar kung wala naman po kayong importanteng lakad, wag na po tayong magpagala-gala lalo na po sa mga crowded places. Kasi dyan po talaga hindi naman po natin masasabi kung sino po yung may mga taong may carrier o may sakit na ng HFMD. Kasi kadalasan po, minsan kahit wala po tayong mga sintomas, carrier po tayo ng virus. So ang mga magulang na may anak na may mga sintomas ng HFMD ay pinapayuhang ipakonsulta kaagad ang mga anak at iwasan munang makahalubilo sa mga matataong lugar. Ayun, no, ma'am Cla, no? Umiwas sa mga matataong lugar, no, ma'am Cla, no? For example, ma'am Cla, mayroon na akong HFMD or nagkaroon na ako or may sakit ako ngayon. Ano kaya pwede nating gawin or maaari nating gawin, ma'am Cla? Opo, since wala nga pong bakuna o gamot sa HFMD, yung mga sintomas lang po na ito ang ginagamot, no? Ang iniiwasan po natin o binibigyan po ng lunas. So, paracetamol po para sa lagnat at sakit ng katawan. Palagian po ang pakainin ng soft diet o yung mga malalambot lang po, mga sopa, soup lang po yung mga ibigay muna natin sa kanila. Kasi bukod sa mahirap pong lumunok, no, wala rin po silang ganang kumain para hindi po sila ma-dehydrate. Then i-isolate po, ihiwalay ang lugar ang isang taong may HFMD kasi po yung HFMD mabilis po talaga ang transmission niyan. Hanggat nakikita nyo pa po yung mga rashes sa katawan ng taong may HFMD, nakakahawa pa rin po yan. Tapos po yung mga tagapag-alaga po ng pasyente o mga kasama sa bahay ay palagian pong maglinis at maghugas po ng kamay. So, yun, napakahalaga talaga ng hygiene, ma'am, no? Yes. Tapos, syempre, isolation. At sabi mo nga, ma'am, no, nakakahawa pag mayroon pang rashes or fresh Opo. pa yung rashes, ma'am, no? Ma'am Cla, pwede mo po kaming i-update
about sa mga kaso ng HFMD dito sa ating lalawigan? Yes po, no? Hindi naman, nagkaroon po tayo ng mga kaso ngayong 2026 mula January hanggang July po, itong taon na ito. Meron po tayong 24 na kaso ng HFMD. Pero hindi po lahat yan is confirmed. So, suspected lang po siya. Ibig sabihin, nakitaan po sila ng mga sintomas ng HFMD, pero hindi naman po kumpirmado na HFMD ito. Ang nakakatuwa lang po, last year po, sa ganito din pong period, mula January to July 2025, meron po tayong kaso noon ng 305 cases. Napakarami. So, napakalaki po ng ibinaba sa period na ito ng 2026 from January to July 2026 na 24 lang po yung cases. Siguro po, isa po sa naging dahilan ng pagbaba is yun po talagang napakaigting po ng health education at the same time po nung pagbibigay kaalaman po ng mga RHUs o Rural Health Units. Katulong na rin po tayo sa Provincial Health Unit with the help of HEPO, Sir RG, at sa inyo po, Sir Japet, na maturuan po talaga yung ating mga magulang, yung komunidad, kung paano po maiiwasan yung mga sakit gaya po ng HFMD. So, ayun po, napakalaki ng binaba, ma'am. Yes, no? sir. So, comment ko lang yung mga school po natin, no, doon sa Palawig na pinagdausan po natin ng last year nung behavioral nudges po, no, yung tinatawag na hand hygiene sa school po, no? Yes. So, good morning po sa inyo. Thank you po, no? Ma'am Cla, may katanungan din pa ako sa isip ko, no, na pwede kayo makuha sa mga hayop itong HFMD? Yes po, kasi po meron pong tinatawag na foot and mouth disease sa hayop, pero hindi po ito yung HFMD. So, hindi po ito nakukuha sa hayop, no? Kasi po may mga po talaga, kaisipan, no? Na tinatatanong po talaga yan, na nakukuha ba ito sa hayop? Hindi po nakukuha sa hayop ang sakit na HFMD. Kadalasan ito yung napagkakamalan nga na foot and mouth disease na nakikita naman po sa mga hayop. Pero magkaiba po ang sakit na hand, foot, and mouth disease sa foot and mouth disease po na nasa mga hayop. All in all po, yung HFMD, viral infection po siya na common sa mga batang may edad 5 taon pababa. Ito po ay kinukonsider na isang public health threat dahil nga po may mataas itong transmission rate o mabilis ang pagkahawaan kung hindi po maaagapan at maaring magdulot ng outbreak sa ating komunidad. Yan nga po yung nangyari nung nakaraang taon. Talaga pong outbreak yung nangyari po sa buong Zambales kasi sobra po ang nilaki po talaga ng pagtaas ng HFMD last year. Pero nakakatuwa nga kasi itong period na ito, sobrang laki din po ng binaba ng cases ng HFMD ngayong 2026. Yun, mabuti naman po, Ma'am Cla, no? So, Ma'am Cla, ano ba ang inyong maipapayo sa ating mga kababayan para makaiwas tayo sa mga sakit na ito? So, sa atin pong lahat, palagi po tayong maging malinis sa ating katawan at kapaligiran dahil ang dumi po ay nandyan lamang at maiiwasan ito kung tayo ay malinis at maayos sa ating kapaligiran. Maging maayos at malinis po sa pagpeprepara ng inumin at pagkain. Siguraduhin po nating ligtas at malinis ang mga pagkaing ihahain natin sa ating pamilya, sa ating maging mapili po tayo sa ating mga kinakain. Uminom lamang ng tubig na tinatawag nating properly treated water. Makinig sa mga payo ng doktor sakaling tamaan ng anumang food and waterborne diseases gaya po ng HFMD at sila lamang po ang mga eksperto pagdating sa aspetong kalusugan. Huwag hayaang lumala ang inyong nararamdaman bago magpatingin dahil maaari itong maging sanhi ng kamatayan o kumonsulta po agad sa mga doktor, sa mga RHs po at huwag pong mag-self-medicate. Anong ibig sabihin po ng self-medicate? Yung tayo po ang gagamot sa sarili natin kasi dyan po tayo makakakuha ng mga tinatawag nating yung iniinom lang po natin yung gamot ng walang payo ng doktor is nakakaano rin po yan. Anong may tawag ng Brenda? Yung nagiging na po yung gamot sa inyo. Resistant. Magiging resistant na po kayo dun sa gamot. Sa mga antibiotics. Oo. Kapag umiinom ka po kasi ng antibiotic na hindi naman reseta ng doktor, nakakabili ka, nakakainom ka, magiging resistant na yung katawan mo dun sa antibiotic na yon. Sa susunod na magkaroon ka talaga ng sakit na kailangan gamutin na nung gamot na yon, hindi na po siya gagana sa katawan mo kasi naging resistant ka na doon sa antibiotic na ininom. So, ayun po, no? Tandaan natin, no? Uminom tayo ng properly treated water at yung
do not self-medicate. Yes. Katulad po nung last na sinabi ni Ma'am Cla. No, Ma'am Cla, baka may gusto kang i-shout out. Binabati ko lang po yung mga kasamahan po natin sa Provincial Health Office, sa mga rural health units po, sa mga kasamahan po natin sa LGU. Shout out po sa inyong lahat. At binabati ko rin po ng happy 112th year anniversary po ang ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Thank you po. Ayun po, no? Happy 112 po. 112 years. 112 years sa ating mga kapatiran na INC po, no? So, yun lamang po, no? Patalastas po muna tayo, DJ. Thank you po. Daday's Clothes Store. We market garments, bags, shoes, kids wear, kids shoes, and more. You can avail everything at its best in affordable prices. Daday's Clothes Store. Visit and like Daday's Clothes Store Facebook page. Daday's Clothes Store is located at Erdelita Street near Barangay Hall Zone 1, Iba, Zambales. Or check out the following branches: Daday's Clothes Store at Magsaysay Drive, Olongapo City. Daday's Cloakroom, Govic Avenue, besides LBC. R&B Clothes Store, Govic Avenue, besides Avon Center, Zone 1. R&B Clothes Store at Queen's Place, Zone 1. And Daday's Fashion Avenue, located at Pure Gold Building, Iba, Zambales. Ito na ang explosion-proof ng LPG tank. Easy Gas. Easy Gas. Hindi kinakalawang. Sobra sa katipiran. Magaan bitbitin. Translucent at makikita mo ang LPG level. ISO certified pa. Ganyan ang Easy Gas. Available sa Easy Gas of Iba, Zambales. Location 1 at Erdelita Street, Zone 1, Iba, Zambales, near Daday's Clothes Store. Location 2 at Govic Avenue, Zone 1, Iba, Zambales, besides Daday's Cloakroom. For inquiries, please call or text 091-094-0501 or 0998-995-1832. Kaya switch ka na sa Easy Gas. Safe for kitchen, safe for home. Follow us on FB page and Instagram. Easy Gas of Iba, Zambales. You may also call or text 0917-318-8315 or 0917-318-8124. Now with Easy Gas Masinloc near North Poblacion, Barangay Hall, Masinloc, Zambales. Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLyonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026. Araw-araw, MX3 para extraordinary. With alpha, beta, gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, capsule, coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Healthy Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3. Yung iba, Dok, wala daw sa lahi nila ang diabetes pero nagkaroon sila ng diabetes. Yung iba naman, may lahi sila pero hindi sila naging diabetiko. May factor ba yung genetics or namamana ba kasi ang diabetes o hindi? That's a fact, but not 100% true. Ang genes natin, lalo na kung parehong magulang natin ay may diabetes, syempre ang ipapamana sa atin yung genes nila na mahina ang kanilang mga lapay. Pero sa mga pag-aaral ngayon nakita nila maliit na porsyento na lamang ang genetic reasons for having diabetes. Yung lifestyle is a very big percentage. So yung kawalan ng ehersisyo o pagiging stagnant natin, yung pagpili natin ng mga pagkain na puro carbohydrates na lamang, at ang stress plays a very big role.
So, para malakas ang ating lapay at iba pang organ, samahan nila ng MX3. Kasi yung MX3 sa pag-aaral nila ay may antioxidant property. Ito pala ay nakatutulong to stabilize our blood sugar. So ipinapayo ko na together with their medication, isabay ang MX3 araw-araw. Our town, our radio, radyo natin. Magandang umaga po ulit. So nagbabalik po ulit ang ating programa ng Provincial Health Office ng Zambales na Healthy Pilipinas, Healthy Zambaleños, tara mag-healthy lifestyle tayong lahat, no? So, ngayon po kasama natin ang dalawa sa pinakamaganda na mga COS sa ating Provincial Health Office. Bati po kayo mga ma'am. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. So, yan po, no? So, anong nakaraang linggo mga ma'am, no? Pinagdiriwang natin yung 2026 National Disability Rights Week na may temang Rights First, Legislation Forward, Strategic Action for Equal Participation and Inclusive Development, no? So pakilala ko pala muna kayo, no? Kasama natin sila Ma'am Maria Monica Dalusong, registered nurse, at si Ma'am Lian Dial, registered psychometrician na galing po sa NCD Cluster. Good morning po ulit, no? So ito, yun po nasabi ko na pinagdiriwang natin yung tinatawag na National Disability Week, no? Alinsunod sa Proclamation number 597 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., binigyan diin ang rights-based approach sa kamalayan at pagkilos para sa mga taong may mga kapansanan. Noong nakaraang linggo nagtapos sa Hulyo 2023, kaarawan ng Sublime Paralytic, ang ating bayaning si Apolinario Mabini, simbolo ng katalinuhan, katatagan at dangal ng Pilipino. So ayan po, ma'am, no? Maaari niyo po bang i-elaborate itong National Disability Rights Week, ma'am? Yes po, Sir Japet. So magandang araw po sa ating lahat at sa ating mga tagapakinig. Noong National Disability Rights Week, ang Provincial Health Office Zambales ay aktibong nakikilahok sa regional activities sa Bataan, kung saan nagbigay ang ating mga kinatawan ng libreng konsultasyon para sa mga persons with disabilities. Layunin ipakita na ang kalusugan ay karapatan ng lahat. Walang pinipiling kakayahan o kondisyon. Kasabay nito, nais naming ipaalam na may programa ang DOH under PHO NCD Cluster na tinatawag natin na Health and Wellness Program for Persons with Disabilities. Batay sa UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, ang mga taong may kapansanan ay kabilang sa mga pangmatagalang pisikal, mental, intellectual o sensory impairments na maaaring makaapekto sa kanilang buong partisipasyon sa lipunan. Ang mandato ng DOH ay nakasaad sa Republic Act number 7277 o ang Magna Carta for Disabled Persons na nag-aatas na magpatupad ng pambansang programang pangkalusugan para sa persons with disability, magtatag ng mga rehabilitation centers at magbigay ng abot-kayang serbisyong medikal. Sa pamamagitan ng Administrative Order number 2006-003, inilatag ang mga patakaran para sa mga pagpapatupad ng programang ito. Tama po, Miss Nikki. Ang programang pong ito ay nakahanay sa kalusugang pangkalahatan o ang Universal Healthcare at sa Global Disability Action Plan 2014 to 2021 ng World Health Organization. May tatlong pangunahing layunin po tayong binibigyang diin dito. Ang pag-alis ng mga hadlang at pagpapabuti ng access sa serbisyong pangkalusugan, pagpapalakas ng rehabilitasyon, assistive technology at community-based rehabilitation, pagpapalakas ng koleksyon ng datos at pananaliksik hinggil sa disability. Sa pangunguna po ni Provincial Government Department Head ng Provincial Health Office, si Dr. Noel C. Bueno, patuloy po ang mga serbisyo ng ating non-communicable diseases cluster. Tulad na lamang po ng
PhilPen Risk Assessment para sa lifestyle-related diseases tulad ng hypertension at diabetes, mental health program na nagbibigay ng counseling sa mga nangangailangan ng gabay, cancer control program na nagsasagawa ng screening para sa mga high-risk individuals. Bukod po dyan, iniimbitahan din po namin ang mga PDO officers sa Provincial Health Board session para po sa consultative meeting, hakbang tungo sa mas inklusibong kalusugan. So ayan po no, so napakaganda ng mga programa pala ng Provincial Health Office ng mga PhilHealth Yes PhilHealth po, Risk sir. Assessment, Mental Health Program, Cancer Control Program. So ayan po, tunay na ipinapakita talaga ng PHO Zambales at ng Department of Health na ang karapatan sa kalusugan ay karapatan ng bawat Pilipino. Mga kababayan, sama-sama nating ipagdiwang ang National Disability Rights Week 2026, Rights First, Legislation Forward. Muli ako po si Sir Jap, kasama sina Ma'am Nikki, at saka si Ma'am Lay. Nagpapaalala, ang tunay na inklusibong lipunan ay nagsisimula sa pagkilala sa karapatan ng bawat isa. No? So mga ma'am, baka may gusto pa kayong i-shout out bago tayo magtapos. Ayan. So, binabati ko po ng isang magandang umaga ang ating mga kasamahan sa Provincial Health Office sa NCD Cluster. Hello po. And kay Doktora Olive Ogalesco. Hello po, Morning po, Doktora. And then sa ating mga kaibigan at sa ating mga pamilya. Hello po sa inyong lahat. Ma'am Lay? Binabati ko po yung mama at papa ko. Yung best friend ko, Dana Cabal, tas yung boyfriend ko po, Marken Salazar. Binabati ko din po pala si Dr. Olive po. Get well soon po. Ayun, Drag, Wilson po, no? So, yan po, naging makabuluhan na naman po ang ating mga talakayan ngayong umaga. Sana po ay may napulo tayong mga information para sa programa natin ngayong umaga po, no? So, ito po ulit si Sir Jack na nagpapaalalang kumain ng tama, mag-ehersisyo, iwasan ang mga bisyo, magpahinga, huwag ma-stress, at dapat magpakonsulta ng regular sa ating mga doktor upang maiwasan ang mga sakit at mapanatili ang kabutihan ng katawan at isipan. So yun lamang po. Maraming salamat po. Thank you po. Ito ang programa na para sa lahat. Wastong kaalaman, yan ang kailangan. Ingatan ang katawan at huwag pabayaan. Ang kalusugan ay ating kayamanan. Stay healthy, panatilihin ang healthy body. Stay healthy, ingatan ang inyong mga sarili. Stay healthy, ugaliin mag-exercise parati. Stay healthy, buong bansa dapat stay healthy. Buong bansa dapat stay healthy. Buong bansa dapat stay healthy. Your friendly neighborhood station, Radio Natin.